8 days later, kinasal sina Natalia at Joaquin sa harap ng judge na ninong ng binata. Sigurado ka ba talagang hindi ka sasama sa akin? Nasa airport na sila ay ayaw pa rin siyang bitawan ni Joaquin. May 3-day business conference kasi ito sa Japan at iyon ang unang beses na aalis ito simula noong may kasal sila. Mister, kapag di ka pa bumitaw, may iwan ka na ng eroplano, natatawang sabi naman ni Natalia. 4 weeks into their marriage and everything was almost perfect between the two of them. Almost lang dahil kahit na gaano sila kasaya, kahit gaano ka-intimate, kahit gaano ka-sweet, hindi noon mababago ang katotohanang sa kabila ng malaperpektong relasyon ay isang kasinungalinggang sumusugat sa puso ni Natalia araw-araw. Napakabuting asawa ni Joaquin. Kung sana siya talaga si Nathalie ay wala nang mahihiling pa si Natalia. Kung kaya't para makabawi man lang sa mga kasinungalingan niya, pinag-iigi niya ang pagganap sa papel niya bilang asawa nito. Palagi ngang sinasabi ni Joaquin na napakaswerte nito sa kanya. At tuwing sinasabi nito iyon ay mas lalo siyang nagigilty. Kung alam lang nito that he have been living a lie since he came back from LA. They will wait, muli ay kinabig siya nito para halikan. Ngayon pa lang ay excited na akong umuwi. Natawa siya roon. Hindi ka pa nga nakakaalis. Sige na, itinulak na niya ang asawa nang marinig ang huling tawag sa mga pasahero ng eroplanong sasakyan nito. Take care, I love you. I will. Ikaw rin. I will call you. I love you, Nathalie. Napipilitang naglakad ito palayo, siya naman ay bumalik sa kotse kung saan naghihintay ang driver nila. Kuya Trebs, dalawin natin si Mama. Regular siyang dumadalaw sa ina dahil iyon ang hiling ni Barbara bago ito pumayag na sumama siya kay Joaquin. She hasn't gotten better yet. Pero kapag nakikita siya nito bilang si Nathalie ay umaayos ang lagay nito. Kaya importante ang palagi niyang pagbisita sa development ng kondisyon ng ina. Noong una ay napipilitan lang talaga siyang alagaan si Barbara. Pero habang lumalakad ang panahon, nagiging natural na sa kanya ang alalahanin ang kanyang ina. Kahit paano ay natutuwa siya na kahit sa mga hiram na sandali ng kanyang pagpapanggap ay naranasan niya ulit ang mahalin siya ni Barbara. Mahal pa rin kasi niya ito sa kabila ng lahat. Pagdating sa bahay nila ay nanibago si Natalia. Hindi kasi sumalubong si Barbara. Dati-rati para itong batang naghihintay sa kanya sa bakana ng bahay. Ang mama, tanong niya sa kasambahay na nagbukas ng pintuan para sa kanya. Nasa study po, ma'am. Kanina pa kayo hinihintay. Napakunot noo siya, nagpasabi nga siyang darating. But since falling ill, sabi ni Belinda ay hindi na nagagawi sa naturang silid ang kanyang ina. Si tita, naroon din po. Sige, salamat, sabi na lang niya't dinala ang sarili sa study room. Weird, si Barbara ang nasa likod ng malaking mesa at si Belinda sa harapan yon. Diretso lang ang pagkakaupo ng una at ni hindi ito nasiyahan na makita siya. The latter on the other hand looked at her like she was trying to tell her something pero ayaw nitong bigkasin iyon. Hi, ma, lumapit siya sa ina para halikan dapat ito pero laking gulat niya nang bigla siya nitong sampelan. Ma, napasapaw siya sa kaliwang pisngi. Maging si Belinda ay napatayo sa lakas ng pagkakasample ni Barbara sa kanya. Ang kapal ng mukha mong tumuntong sa pamamahay ko, Natalia. Galit na ani Barbara at totoong nagulat siya. Kilala siya ni Barbara, at galit ito. Magaling na ba ang kanyang ina? Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ang lakas ng loob mong magpanggap na si Nathalie. Ano, hindi siya makapaniwala kaya naman binalingan niya si Belinda. Tita, anong nangyayari? Natalia, alam ko na ang lahat. Pati ang ginawa mong pagpapakasal kay Joaquin. Sikmat ni Barbara na galit na galit. Akala mo ba mapapalitan mo ang anak ko? Anak mo rin ako. Nasasaktang tinaas niya ang pader sa paligid ng puso niya. So, magaling na nga ito kaya hindi na siya nito kailangan. Kaya bumalik na naman ang galit nito para sa kanya. Hindi mo na ako maloloko ulit. Hindi ko kagustuhan to. Tinulungan ko kayo, mama. Don't act as if ako pa ang nakikinabang sa kalokohang ito. Huwag mo akong tawaging mama. Wala akong anak na kriminal. Ate, tinangkang mamajitan ni Belinda. Dahil kay Natalia kaya hindi pa nagsasara ang kumpanya. Shut up, Belinda. There are other ways to save the company, but you're such an incompetent person.
Gagawa ka rin lang ng paraan, sumablay ka pa. Gigil na saway rito ni Barbara. Napayuko na lamang si Belinda. At ikaw naman, umalis ka na. Hindi kita anak. Well, wala kang choice. Anak mo pa rin ako kahit gaano mo pa itanggi sa sarili mo. Sabi ni Natalia na sinisikap wag umiyak. Galit pa rin sa kanya ang ina. Hindi man lang nito na-appreciate ang ginawa niyang sakripisyo para sa pamilyang nagtakwil sa kanya. Huwag ka nang babalik kay Joaquin. What? Hindi makapaniwalang aniya. Alam mo ba yang hinihingi mo? Ako si Nathalie sa paningin ni Joaquin. I don't care. Pag-aari siya ni Nathalie. Ate, magagalit si Joaquin kapag nalaman niya to. Kapag nangyari iyon, babagsak tayo. Let us wait till Nathalie wakes up. Tapos aalis si Natalia. Leave Joaquin now. Giit pa rin ni Barbara. No, mariing sagot niya. You don't want me as your daughter. Fine. But do not ask me to leave my husband. Si Joaquin lang ang magpapaalis sa akin, which I doubt will happen until he believes that I am Nathalie. Until then, your only choice is to wait for your beloved daughter to wake up. Remember, you owe me. Banirahan niya iyon ng pagtalikod. I will tell Joaquin about your deceit. Sorry, he's not in the country, sagot pa niya bago lumabas ng silid. Natalia, hinabol siya ni Belinda bago siya makalabas ng bahay. After all what I've done, tita, nasasaktan niyang tanong sa tiyahin. Ganito pa ang sasabihin sa akin ni mama. I did not plan all of this. You should tell that to her. I know, sinisikap kong ipaintindihan sa kanya. Pues, hindi niya naiintindihan. Hindi na niya napigil ang mapaiyak pero agad niya ring pinunasan ang mga luha niya. Alam kong maling ideya ang pagpayag ko sa kalokohan na to. Ako pa rin ang lalabas na masama sa huli. I will fix this. To her surprise, Belinda showed a real concern towards her. Do me a favor, tita. I don't want Joaquin to know about me like this. Ayokong magalit din siya sa akin. Just thinking about it, para nang sinasaksak sa puso niya si Natalia. Kapag nakakuha siya kay Joaquin ng reaksyon gaya ng kay Barbara, baka hindi niya kayanin. Ayaw niyang kamuhian siya nito. Please, don't let him find out that I am not Nathalie. Mas gugustuhin niyang mag-exit sa buhay ni Joaquin ng tahimik gaya kung paanong hindi nito napansin na pinalitan niya si Nathalie. I promise. Niyakap siya ni Belinda, a first since having her aunt in her life again. I'm sorry about your mother. Napapikit siya. Kahit expected niyang magagalit si Barbara, masakit pa ring nagalit nga ito. Kahit paano umasam siya na matutunan siya nitong mahalin dahil totoong pag-aalaga ang ginawa niya rito when she needed Nathalie by her side but her sister couldn't come for her. Wala pa ring development sa kondisyon ni Nathalie. Iyon ang ibinalita sa kanya ni Belinda a week after Barbara found out that her favorite daughter was still at the hospital. Sabi ng doktor niya ay hindi talaga nila masabi kung kailan siya gising. Can you give me a heads up once she shows signs of waking up? Gusto kong ihanda ang sarili ko. Honest niyang wika sa tiyahin. Oo naman. Ginagap ni Belinda ang mga kamay niya. I'm sorry for dragging you into this mess. Andito na tayo. Wala na tayong magagawa. It was a good thing na naantala ang pagbabalik ni Joaquin sa Pilipinas. Naging 1 linggo na ang dapat ay 3 days lang na ay lalagi nito sa Japan. Kahit nami-miss na niya ang presence nito sa bahay nila ay mas okay pa rin iyon. At least hindi na nadidagdagan ang kasalanan niya rito at lalo na kay Nathalie. Alam niya, hindi siya mapapatawad ng kakambal niya kapag nalaman nitong nagpakasal siya kay Joaquin. Mas kakamuhian siya ni Nathalie. Pero okay lang kasi hindi na bago iyon. Ang mahihirapan siyang tanggapin kung sakali ay kapag nagalit din sa kanya si Joaquin. She have fallen for Joaquin Montecarlo. Inamin na niya iyon sa sarili niya bago niya ipagkaloob ng buong-buo ang sarili niya sa asawa niya. Thank you for agreeing to do this, Natalia. You're still my family even though none of you wants me. Hindi totoo iyan. I'm sorry kung ganyan ang pakiramdam mo. I care for you, Natalia. I love you. You are my niece. Talaga, namasa ng luha ang mga mata niya. Kung ganun bakit hindi mo ako tinanggap noon, tita? Bakit hindi mo ako tinulungan? Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Naging totoong kriminal ako. Tumira ako sa kalye.
Nagnakaw ako, nakipaghabulan sa pulis, namatayan ng ina-inahan, nakipaglaban sa buhay mag-isa. I'm sorry, wala akong nagawa dahil hindi gusto ng mama mong makialam ako. It's okay, I'm okay. Tinuyo niya ang mga luha tapos ay nagpaalam na siya sa tiyahin. Biglang sumama ang pakiramdam niya at ang gusto na lang niya ay umuwi at magpahinga. I'm really sorry my love, I need to stay for another day, Joaquin called her via Skype. It's okay, Joaquin. Pinilit niyang maging cheerful kahit napigil niya ang nararamdamang pagkahilo. I miss you, Mrs. Monte Carlo. I miss you too, aniyang bahagya ng napangiwi, parang hinahalukay ang sikmura niya at may gustong lumabas. Got to go now, agad niyang pinatay ang tawag nang di na niya mapigilan ang pagsuka. She ran to the bathroom at nagsuka sa may lababo. Kakagising lang niya't wala pa talagang laman ang tiyan niya kaya napakapait niyon. Naririnig pa niya ang pagtawag ni Joaquin pero wala siyang lakas bumalik sa kama para sagutin ang video call nito. Ilang minuto pa siyang nagsuka kahit wala na siyang nilalabas. Hinang-hina ang pakiramdam niya but she managed to freshen up a little bago binalikan ang laptop. Nathalie, what happened? Agad na bungad ng worried na si Joaquin. You look pale. Are you alright, love? I am. Nagpilit siya ng ngiti. Alam niyang puffy pa ang mga mata niya pero wala na siyang magagawa. Mas mag-aalala si Joaquin pag di siya humarap dito. I just feel a little bit sick. I'm booking a flight now, sabi nito. Joaquin, I'm okay, giit niya. No you're not. Kailangan mong matingnan ng doktor. Okay, I'll go see a doctor. Pero hindi mo kailangang umuwi ngayon na. I'm fine. I can take care of myself. Papapuntahin ko na lang dyan si Dr. Austria, tukoy nito sa family doctor nila. Para hindi ka na mapagod. Kumain ka na ba ng breakfast? Hindi pa, kaya siguro masama ang pakiramdam ko. Bababa na ako, okay. Call me kapag natapos ang meeting mo. I love you. I love you too, so much, Nathalie. She blew him a kiss bago tuluyang tinapos ang tawag. Pero hindi pa siya nakakababa ay muli siyang nakaramdam ng pangangailangang sa muka. Geez, may nakain ba akong nakakalason? Tanong niya sa sarili. Natalia decided to take a bath first para gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay saka siya bumaba para alamin kung ano ang inihanda ng kasama nila sa bahay na si Yaya Susan. Yaya ito ni Joaquin simula pa pagkabata nito at ngayon ngay masayang-masaya pa ring alagaan ang asawa niya kasama na siya. Bandang patanghali naman dumating si Dr. Austria. Pinagmadali daw ito ni Joaquin kaya kaagad-agad itong nagpunta. Akala ko naman kung napano ka na, Nathalie. Natatawa na lang ang babaeng doktor. Napakapraning ng asawa mo. Pasensya ka na, doktora. I told Joaquin naman na okay lang ako. Hindi mo maaalis sa kanya ang mag-alala. Andun siya sa malayo and the least he could do was call me to check on you, sabi nito. Kumusta na ang pakiramdam mo? Okay naman po ako. Nahilo lang ako at nagsuka kanina but I feel better now, sagot niya. Upset stomach lang siguro, mawawala naman agad ito, hindi ba, doktora? Wala kang sakit, Nathalie Monte Carlo, tiwalang deklara ni Dr. Austria kahit na wala pa itong ginagawang test sa kanya. It's positive. You're pregnant, Nathalie. Congratulations. Isang araw na ang nakalipas pero hindi pa rin nabubura ang ngiti sa mga labi ni Natalia. Daig pa niya ang tumama sa Super Lotto nang malaman niyang buntis siya. Ngayon pa lang ay andami na niyang plano sa magiging anak niya. Sa wakas, magkakaroon na siya ng pamilyang kanya talaga. Pakamamahalin niya ang anak niya at sisiguraduhin niyang mamahalin din siya nito't hindi siya iiwanan. Sigurado, kapag nalaman ni Joaquin ang magandang balita, matutuwa iyon. Magiging tatay na ang alaga ko. Nakakatuwa, masayang-masayang ani Yaya Susan. Nabura naman ang ngiti ni Natalia. Tama ang matanda, matutuwa si Joaquin, at gugustuhin niyang makita ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong buntis siya. She would love to share the beautiful news to her husband. On second thought, natatakot siya. Baka kapag nalaman nitong hindi siya si Nathalie ay kunin nito ang anak niya. At siguradong ikamamatay niya iyon. Yaya, Anya, wag muna natin sabihin kay Joaquin. Hahanap ako ng pagkakataon. I wanted to surprise him, she lied. Sige anak,
Excited na akong makita ang anak ninyo. Siguradong napaka-cute niyang bata. She smiled. Oo naman. And her child will be loved. Hinding-hindi nito mararanasan ang dinanas niya. Anong gusto mong kainin? May pinaglilihiyan ka na ba? Excited pa rin si Yaya Susan. Wala pa ya, baka sa mga susunod na mga araw po. Then it hit her. Eventually ay lalaki ang tiyan niya at hindi niya iyon maitatago kay Joaquin. Would she just let him know and pretend that everything's going to be fine? Besides, who knows, makapanganak pa siya bago magising si Natalie. But then making an exit at that point will be very difficult for her. Kasi hindi niya maisasama ang anak niya. That's thinking too far, Natalia. Saway ng isip niya. On the other hand, kapag nagising si Natalie habang buntis pa siya, that would be easier. Because she could vanish together with their baby. Or, she would tell Joaquin about her true identity and they will be a happy family without Natalie. Impossible iyon, her mind said. Naipilig niya ang ulo. Bahala na, mahal niya si Joaquin. Kaya napagpasyahan niyang susubukan niyang gawing normal ang pagsasama nila. Tonight, when Joaquin arrives, she would tell him that he's going to be a daddy. Kahit paano ay na-excite siya. For once, hahayaan niya ang sariling magpantasya ng isang totoong pamilya. Baka hindi na maulit ang ganoong pagkakataon. I missed you so damn much, Natalie. Mahigpit na yakap ang agad na ibinigay ni Joaquin sa kanya pagdating nito ng bahay. Hindi na ito nagpasando sa airport at baka raw mapagod siya. I missed you too, Joaquin. Buong puso niyang tinugon ang maalab nitong halik kasunod ng yakap nitong makadurog buto. She missed him. She was so happy to see Joaquin again. Ang isang linggong wala ito bagamat ipinagpapasalamat niya ay mistula namang torture sa puso niyang nagmamahal sa lalaking hindi kanya. You should rest first. Aniya ng pansamantala nitong iwan ang labi niya. I'm already well rested, my love, bulong nito na walang paabong pinangko siya. Natalia giggled. Kumapit siya sa batok ng asawa at pinagsawa ang mata sa pagtingin sa gwapo nitong mukha. Habang lumalaki siya ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong humanga sa isang lalaki. Masyado siyang naging busy sa pag-iisip kung paano siya kakain ng at least 2 beses isang araw. Ang struggle niya noon ay paano kikita para mabuhay. Hindi niya naranasang memorable man ang tungkol sa pag-ibig maliban sa pamamalimo sa pagmamahal ng pamilya niyang itinakwil siya. Si Joaquin ang unang lalaki sa buhay niya. Ang saktan ito ang una niyang agenda but as the days went by, siya na ang nasasaktan nito nang di nito nalalaman. Nasasaktan siya sa tuwing tatawagan siya nitong Natalie. Tuwing sasabihin ni Joaquin kung gaano siya nito kamahal, every time he kisses her, every time they make love at pangalan ni Natalie ang sinasambit nito. Pero sa kabila noon ay hindi niya napigilan ang puso niyang mahalin si Joaquin. She loves him so much she was willing to forget her own happiness just to be with him. I love you, Joaquin. Kusa niyang isinara ang pagitan ng mga labi pagkababa nito sa kanya sa kama. Kakalimutan muna niya ang lahat. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagpapanggap. Gusto niyang ipadama sa asawa niya kung paano ito mahalin ni Natalia. She will make him so happy he would forget to call Natalie's name. After expressing how much they missed each other through an intense lovemaking, Natalia decided she would break the news to her husband. May sorpresa ako sa'yo, she said when he rolled to her side. What is it? Itinukod ni Joaquin ang ulo sa isang braso nito and looked at her adoringly. Let me go get it. Akma siyang babangon pero pinigilan siya nito. Later, my love, I'm not done with you yet. Muli nitong inangkin ang mga labi niya at wala na siyang nagawa kundi mapangiti na lang at magpatangay sa sensasyong hindi pa nga humuhupa ay nag-uumpisa na naman. I'll never go out of the country without you again, he said. If I would be granted just one wish, I'd wish for a lifetime with you, Joaquin, sagot niyang nakahawak sa mga pisngi ng asawa niya. She looked straight into his bluish-gray orbs, hoping na sana makita rin ito sa mga mata niya kung gaano katindi ang pag-ibig niya rito. Gusto kong makasama ka habang buhay. Naramdaman niyang namasa ng luha ang mga mata niya. I love you so much, Joaquin Montecarlo. Wish granted. He smiled down at her bago siya hinalikan ulit.
I love you too, Nati. If you only know, Natalia thought, because in reality, Joaquin couldn't grant her wish. Sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon ay ibinuhos ni Natalia ang buong puso niya sa pagniniig nila ng kanyang asawa. Gusto niyang siguraduhin na mararamdaman ni Joaquin ang pagmamahal niya. At kapag maaalala nito ang gabing iyon, he would be reminded of her love, one that was true, selfless and unending. Nakatulog si Joaquin pagkatapos kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakita rito ang pregnancy test kit na inilagay niya sa munting kahon. In the morning, Joaquin, my love. Hinalikan niya ito sa labi bago siya sumiksik sa katawan nito para matulog na rin. Hey, nagising siya sa paghalik ni Joaquin sa talukap ng kanyang mga mata. Good morning, Mrs. Montecarlo. Nakangiti nitong bati. Good morning, ngumiti rin siya. Namiss niya ang magising na mukha nito ang una niyang nakikita. Why woke up so early? She certainly loves the way Joaquin makes her feel like she was the most beautiful woman alive kahit na sigurado siyang mukha pang pugad ng ibon ang buhok niya. It's not early, Joaquin chuckled. It's 9 in the morning, my love. Ha! Sa kanya lang napansin ang liwanag ng araw na pumapasok mula sa nakabukas na blinds. Disente na rin ang asawa niya sa suot nitong abuhing shirt at maong na shorts. I'm so sorry, may pupuntahan ka ba dapat? Akma siyang babango na ngunit napagtanto niyang hindi pa siya nakakabihis. It's okay, I intended to spend the whole day with you. Para makabawi, he teased pero inabot naman sa kanya ang roba niya. But I need to feed you first para may lakas ka, patuloy nitong tukso. Kilyo, aniya pero nakangiti naman. So, ano yung surprise mo sa akin? I think I'm ready for it, paalala nito sa sorpresa niyang di na naipakita rito kagabi. Oh, na-excite siya bigla. I'm gonna go get it. Isinuot niya ang robe niya at nagpunta sa CR para kunin ang PT kit. Ano kayang magiging reaksyon ni Joaquin? For sure he would be happy like any father-to-be would. Pero gusto pa rin niyang masaksihan how he would react. A priceless moment, that's what it's going to be. Papalabas na siya ulit ng makaramdam ng pagkahilo. Kasunod ay ang pagsusuka na naman. Ibinukas niya ang gripo para hindi siya marinig ni Joaquin. Pinatay niya lang iyon nang guminhawa na ang pakiramdam niya. Natalie, is this your surprise? Video call habang nasa banyo ka. Narinig niyang tanong nito na sinundan nito ng amused na tawa. Napakunot noo siya. Hindi niya dala ang phone niya para gawin ang sinasabi nito. Of course not. Hold on a bit. I'm coming, sagot niya pero naghilamos muna siya't nagsuklay bago kinuha ang sadya niya sa banyo. Inihanda niya ang matamis ng ngiti bago lumabas. Joaquin, para lang matigilan dahil totoong ang may kausap ito. And from where she stood, nakita niya kung gaano katindi ang galit na nasa mga mata ni Joaquin nang lingunin siya nito. No, napaatras siya at agad na nagluha ang kanyang mga mata. She wasn't ready for it. Bakit ngayon pa? Because on his laptop screen was the face of the real Natalie. Of the woman he really loves. Her twin sister was awake and she just called Joaquin. Pinatay nito yun bago siya binalingan. Who the hell are you? Ang tindi ng sakit at galit sa mga mata nito, bahagyang namamasa ang mga iyon. He looked pained and betrayed. Who are you? Sigaw nito at ganun na lang katindi ang takot na naramdaman ni Natalia. Joaquin, I'm sorry, she cried. Let me explain. Sarkastiko nitong tanong. Yes, sure. Explain, sino ka? Joaquin, napasigaw siya nang hawakan siya nito ng mahigpit sa magkabilang balikat at yugyugan. Nabitawan na rin niya ang hawak na kahon. Nasasaktan ako. Tell me who you are. Bakit mo to ginawa? Bakit ka nagpanggap na si Natalie? Bakit? Umiiyak na ang mga mata nitong hindi na niya kayang tignan. He was so hurt and devastated. Niloko mo ako. Natalia, ako si Natalia, aniya. Joaquin, napalakas ang iyak niya nang marahas siya nitong bitawan. Muntik na siyang matambo kung hindi siya tumama sa saradong pintuan ng banyo. But it still hurt her. I'm sorry. I'm really sorry. What did you get for doing this? Ha, you've let me believe that you are Natalie. You betrayed me. Para ano? Para saan? Hindi ko sinasadya. Joaquin, please, hayaan mo akong magpaliwanag.
Akma niya itong hahawakan sa kamay pero itinulak siya nito, dahilan para matambash at mapaupo sa sahig. Namilipit siya sa sakit. Don't you dare touch me, woman. I will make sure that you're going to pay for what you've done. Joaquin, mahina lang natawag niya sa pangalan nito. Namimilipit na siya sa sakit at hindi na siya makatayo. Pero wala siyang nakitang compassion sa mga mata ni Joaquin. Joaquin, help! You cannot fool me again. Tinalikuran siya nito't pabalibag na isinara ang pintuan pagkalabas nito ng silid. She cried hard. It already happened. Ang tagpong kinatatakutan niya. I'm sorry, Joaquin. Anas niyang umiiyak nang marinig ang papalayong sasakyan nito. Natalia was about to help herself stand up nang maramdaman niya ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang mga hita. At ganun na lang ang takot na naramdaman niya nang makitang dugo yun. Hindi, she cried. Ang baby ko, ang baby ko. Nagpapanik niyang sambit. Hindi pwedeng mawala ang anak niya. Yaya Susan. Inubos niya ang lakas sa pagsigaw. Yaya, tulong. It took a while bago siya narinig ng tinawag niya. Marahil ay nasa labas ito. Nathalie, natatarantang bulalas nito. Yaya, tulungan mo ang anak ko. Sa nanghihina ng tinig ay pakiusap niya. Teka, tatawagan ko ang asawa mo. Hindi nito malaman ang gagawin. Hindi, wag, Yaya, please. Wag mong sabihin sa kanya. Bakit hindi? Wala si Trebs. Walang sasakyan at hindi kita kayang. Si Tita Belinda, tawagan mo siya. Ambulance, Yaya, wag si Joaquin. She could feel her consciousness leaving her. Wag si Joaquin. Ayaw niyang pumikit pero nawalan din siya ng malay. Next thing she knew, nasa ospital na siya at nasa tabi niya si Belinda. Ang baby ko, iyon agad ang nanulas sa bibig niya. Wala siyang nakuhang sagot, bagkus ay malungkot na umiling ang tiyahin niya. Ang baby ko, ulit niyang itinatanggi sa sarili ang posibilidad na wala ang anak niya. Ang baby ko, tita. Sigaw niyang napaiyak na. Anong nangyari sa baby ko? You lost the baby, Natalia. Malungkot na sagot ni Belinda. But don't worry. Hindi. Nag-hysterical siya. No. Hindi pwede. Ang baby ko. Hindi niya matanggap. Hindi pwede. Nawala na sa kanya si Joaquin. Pati ba naman ang anak niya? How could life be so cruel to her? Her baby was her only hope. Bakit pati ito binawi sa kanya? Natalia, take a rest. Sa kabila ng pagwawala niya at pagsugod ng doktor sa kwarto niya ay muling nakaramdam ng pagkaantok si Natalia. Darkness swallowed her once more. Pero nahiling niya na sana, hindi na siya magising pa. Her life already lost its meaning. Wala nang dahilan para mabuhay pa siya.